Jesus, for your mercies. There. Pulutin mo yung candy. Pulutin mo pa. 2 Peter chapter 1, verse 1. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Verse 3, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami. Ito yung palagi nating pinag-pray, mga kapatid. Yung biyaya at kapayapaan sa pagkakakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Iyamang ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. At sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa atin, sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Na dahil dito, ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. More or less 2,000 years ago, isinulat ang Bible at ang sinasabi sa banal na kasulatan na ang mundong ating ginagalawan ay bulok. Pag sinasabing ang mundong ating ginagalawan ay bulok, ibig sabihin marami tayong mga taong nakakasalamuha na bulok sa paningin ng Diyos. Na bagamat buhay ay patay sa paningin ng Diyos. Parang mga zombie. Sino nakapanood ng mga pelikulang zombie? The Living Dead? The Walking Dead? 1968, nung nag-edad ako ng mga 6 or 7 years old, nakapanood ako niyan. Grabing takot ko, Brother Dom. Nagtatabon ako ng kumo, tapos nakalabas lang yung mata ko, kasi black and white pa yung TV noon. The Walking Dead. Amen? Kaya pala sinabi ng Biblia, magsilakad kayo sa sanglibutang ito na iba sa pamumuhay ng mga tao. Amen? Pero napakaganda po yung talata na yun, mga kapatid. Maraming salamat sa ating mga musician. Brother Wilkie, maraming salamat. Wala na pong tagas yung ating lapat. Now, sa umagang ito, brethren, tayo po ay mag-aaral sa salita ng Diyos na pinamagatang mahahalagang mga bagay or mga bagay na mahalaga sa paningin ng Diyos. Amen? Pag mga bagay pinag-uusapan, ay isip natin gaano kalapad yung TV natin. Bagay yun. Gaano kalaki yung rip natin, pwedeng magkasya yung ilipante. Maraming mga bagay.
Ngunit yung mga bagay na yun, kay Brother Jojo, dalawa na, sasakyan. Yung bahay, naka-repair na. Oh. Nawa, mayroon dito sa ating mga young people eh. Yung bahay, naka-elevator. Praise God. Mga bagay na pangmundo na hindi pinagkakait sa atin ng Diyos, pero hindi natin madadala sa langit. Kung nag-i-enjoy tayo sa mga bagay na sa makamundo, sa talata na ating binasa, mga kapatid, there are many promises of God. Amen. Hallelujah, na hindi lamang mararanasan natin dito sa lupa, madadala pa natin sa kaharian ng Diyos. Amen. Mahahalagang bagay or mga bagay na mahalaga sa harapan ng ating dakilang Diyos. Panginoon, pagpalain po ang iyong mga salita, pagpalain niyo po ang iyong abang alipin, Panginoon. Pagpalain niyo po ng kagalingan ng mga kapatid namin na hindi nakadalo ngayon, ano man ang kanilang pinagdadaanan. Basta sa umagang ito, wala po kami ibang gagawin, kundi sambahin ka namin, itataas ka namin, pupurihin ka namin sa abot ng aming makakaya sa tulong mo, Panginoong Jesus. We believe ang araw na ito ay para talaga sa amin dahil mayroon pa kaming lakas, buhay pa kami sa ilalim ng iyong precision. Thank you, Lord, for the anointing in this place. We claim the victory. We claim the answers of our prayers. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatiran sa kanilang mga giving, lalo mo silang pagpalain. In Jesus' name, Amen. Yung palagpak, mga kapatid, na kahit wala kang rep, kahit wala kang sasakyan, kahit wala kang malaking television, kahit wala kang may pagmamalaking mga bagay, ang mahalaga mayroon kang pananampalataya sa Diyos, maki-indig ka sa presensya ng ating Panginoon. Amen! Praise the Lord! Please be seated. Salamat sa ating Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. So malaking advantage na marami tayong musician. Na kahit wala man yung iba, mga kapatid, ay tuloy pa rin tayo. Kumplito pa rin yung praise the Lord. Hallelujah. Nawa, loobin ng Diyos, mga kapatid, na sa muling pagbalik namin doon is makasama po kayo. Makapanya po kami sa prayer na matuloy yung pinag-pray namin na magpapagawa po kami ng cottage doon. Dahil per oras yung cottage na doon, mahal. 400 to 500. Pag nakapagpagawa kami ng cottage doon, libre na. Amen? Hindi man tayo pwede magkasya sa bangka, pwede naman tayo magpahila. Hindi malapit lang siya, mga kapatid. To God be the glory. Salamat sa ating Panginoon. Now, isa po sa pinaka-makaikling mga aklat sa Bible ay sinulat po ni Apostle Peter sa ilalim ng biyaya ng ating pong Panginoon. 1 Peter, 2 Peter, ito po ay one of the books or book in the Bible or books in the Bible na napakarami po namin matutuklasan at atin pong matutunan. Ito po'y sinulat ni Apostle Peter sa mga mananampalataya, mga kapatid, sapagkat nakita nila sa pamamagitan ng ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon na mayroon pong danger sa mga Kristiyano. Kaya ang sulat na ito ay panawagan ni Apostol Pedro. Kaya nawa, mabasa natin ito, mga kapatid, sapagkat ito po'y paalaala. Paalaala na kung saan dapat hindi tayo maligaw sa turo na atin pong pinapakinggan at pinag-aaralan. Dahil marami pong mga Kristiyano ang nakatuklas, tinawag ng Diyos, niligtas, dinala sa tunay na pangangaral, but in the long run, in the service, nawala sa paglilingkod sa Diyos at natangay sa mga aral na malayo na po sa sinasabi ng banal na
kasulatan. So yung 1 Peter and 2 Peter is a challenge to all of us kung paano tayo manatili na sumunod sa isinulat ng mga apostol sa ilalim ng pamumuno at utos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Amen. Kaya sinasabi diyan sa banal na kasulatan na kailangan magiging produktibo tayo sa itinuro at isinulat sapagkat mapakaraming mga tao naligaw ang pananampalataya dahil hindi nakasunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. At sinasabi diyan ng aklat, mga kapatid, yung pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. That the warning of this book ay mayroon pong mga darating na matinding kapighatian na palatandaan na muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya pinagdiinan po sa mga talata ng Biblia sa New Testament, dito po sa aklat ni Apostol Pedro, na isa lamang po ang babalikang iglesia ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pag sinasabing isang iglesia lamang ang babalikan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lahat ng tao sumasamba makakapasok sa langit. Ang sino lamang makakapasok? Yung namuhay na mayroong kabanalan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya inutuloy tayo ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Dahil nakakaingit ang kasuotan ng mundong ito, mga kapatid. At ang iniinggit, yung mga totoong mananampalataya. Pero yung mga taong may Holy Ghost, bautismado sa Espiritu ng ating pong Panginoon, hindi tayo naiinggit at hindi tayo natutugso sa mga bagay na makikita natin sa sanglibutan ito. At tuloy tayong manindigan. Amen! To God be the glory. Masaya ba kayo, mga kapatid, na namuhay ng may kabanalan? Lahat ng mga babae, magsabi, praise the Lord! Masaya ba kayo na hindi na nakikita ang mga cleavage ninyo? Masaya ba kayo na hindi na nakikita ang mga tuhod ninyo? Masaya ba kayo na hindi nakikita ang mga hita ninyo? Masaya kayo, hindi? Ha? Glory to God! Mga lalaki! Masaya ba tayo na hindi na tayo nakakita ng mga cleavage? Masaya ba tayo na hindi na tayo nakakita ng mga hita? Amen! Dapat maging masaya tayo dahil yun ang babalikan ng ating pong Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Dahil maraming mga tao sa simbahan, lalo na't mga kalalakihan, mga hita ng kababaihan ang tinitingnan. Pero sa loob ng iglesia nito, wala tayong ibang titingnan, kundi ang presensya, ang kapangyarihan ng ating sakilang Diyos. Amen! 2 Peter is the book that full of wonder. Kahanga-hanga po, mga kapatid. Book that full of wisdom. Grabing karunungan ang tinuturo, yung 1 Peter and 2 Peter. Pag-ilang chapter lamang po sila, mga kapatid, pero kapag ito po ay binasa natin with the Holy Spirit of God, napakarami po tayong matutunan. Sapagkat sa mga aklat na ito, dito rin natin mababasa yung mga pangako ng Diyos. Amen? Amen. Dito natin makikita kung gaano kahalaga ang pananampalataya. Dito isinulat kung gaano kahalaga ang kapayapaan. Dito po isinulat kung gaano kahalaga ang pangako po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi po natin pwedeng sabihin ligtas na tayo, mga kapatid, kung wala tayong pananampalataya. Amen. At hindi rin po natin pwedeng sabihin ligtas na tayo kung mayroon tayong pananampalataya pero walang kasamang gawa. Amen? Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang kilala natin kung sino ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ang totoong Kristiyano na sinasabi ng Biblia, hindi lamang natin siya kilala, kundi sinusunod natin kung ano yung mga utos niya. Amen? Kaya po, Nay, kakaiba ang pagpupuri. Kakaiba ang may pagsaya. Kakaiba ang sayaw. Kakaiba ang lundagan. Kakaiba ang awitan. Kakaiba ang iyakan. Bakit tayo umiyak? Bakit tayo lumulundag? Bakit tayo sumasayaw? Dahil totoo yung Diyos natin sinasamba. Hindi tayo mga sumpi, mga kapatid.
ng Sardis. Yung 7 churches ng Asia Minor, isa siya sa nagagalit ng ating Panginoon, ng Revelation chapter 3, yung iglesia ng Sardis. Sa modern day, yung Turkey. Yung Turkey ngayon, gaano kaganda ang Turkey. Napakaraming Kristiyano dyan, napakaraming mananampalataya dyan. Pero ang sabi ng Panginoon, bagamat sila'y buhay, sila'y patay. Revelation chapter 3. Kaya nagulay-mulay ako, brother, doon, baka dito nabuo yung konsepto mga zombie. Ang laki ng simbahan, ang ganda ng pananambahan. Pumapasok sila doon, pero patay na sila sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi pumapasok na sila. Pumapasok lang sila sa simbahan para sabihin, sumasamba sila. Pero pagdating sa simbahan, parang mga zombie. Ano ba yung mga zombie? Mga mindless? Pag sinasabing mindless, walang pag-iisip. Sumasamba na hindi iniisip ang Diyos. Mayroon ba dito niyan? Maganda yung sumasamba tayo ng ating pag-iisip ay nakatuon sa attention ng ating dakilang Diyos. Yung mga zombie, pag naglalakad na ganyan, pari-parihas sila mga kapatid. Anong kinakain ng mga zombie? Yung mga utak. Ay sabi ng pelikula, diba? Mga utak. Sino nanonood ng zombie, naglalaro ng zombie versus plants? Di ba utak ang kinakain no? Plants versus zombie. Ganyan sila. Nawawalang mga zombie dito pagpasok ng simbahan. Mga mindless. Nawawalang mga zombie dito mga kapatid na pagdating ng pagpupuri, patay. Amen? Amen. Tayo binigyan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ng Colossians, set your affection on things above. Sino ba yung mga bagay na nasa langit? Sino ba yung nakakaigit sa lahat ng bagay? Kundi ang ating Panginoon. Kaya tawag na iisip natin ang pangalang Yesu Kristo na siya natin sinasamba, na siya natin sinasampalatayan. Hindi tayo parang zombie na sumasamba. Buhay ang ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Sabi mo sa inyo, sabi, walang zombie rito. Walang zombie. Praise God. Totoo tayong mananampalataya. At ang totoong mananampalataya, sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? Amen. Hindi na tayo gumagawa ng sarili nating katwiran. Hindi na tayo gumagawa ng sarili nating kaligtasan. Dahil hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating kaligtasan. Diyos lamang ang gumagawa niyan. Amen? Kaya kahit nakasulat na yung kaligtasan na sinasabi ng Biblia, pag hindi po natin sinusunod yan, pag hindi po natin ginagawa yan, wala tayong kaligtasan. Pastor, hindi na ako magsisimba. Ang gagawin ko, gagawa na ako ng hagdanan papuntang langit para maligtas ako. Kung po, mga kapatid. Gaano kahabang hagdanan yun? Eh kung dyan pa lang sa bubong, Brother Wilkie, malula na tayo. Hagdanan pa kaya hanggang langit? Pastor, sisikapin kung ako lang pinakamabait. Yes, ikaw lang pinakamabait. Pero pag wala kang Hesus Kristo sa buhay natin, wala pa rin tayong kaligtasan. Pastor, grabe ang relasyon ko sa Diyos. Kahit wala ako sa loob ng simbahan, yung puso ko ay nangungusap sa Panginoon. Mga kapatid, ang totoong mananampalataya, sumasamba sa ating dakilang Diyos, sumusunod sa utos ng ating pong Panginoon. Amen! Palakpakan natin siya kung totoo tayo mananamba. Kung totoo mananamba, pagkalamatan natin ang Diyos. Tinawag niya tayo mga kapatid mula sa buhay ng parang sumpe, mula sa buhay ng dating mananampalataya parang sumpe. Totoo ka na ngayon mananampalataya. At ang totoong mananampalataya, buhay kung magpuri sa ating dakilang Diyos. Kaya nga tayo nagbibigay sa Panginoon. Kaya tayo nagtatapat. Kahit pambili na lang natin ng ulam, kahit pambili ng pagkain, kahit pambaon na lang ng ating anak. Kaya tayo nagtatapat dahil pinapatunayan natin sa harapan ng Diyos na totoo tayong mananampalataya, mga kapatid. Amen? Kahit may mga panahon na nasasaktan tayo sa mga giving natin dahil meron tayong matinding pangangailangan, pero pag nakapasa ka pala, amen, kahit nasaktan ka, basta nagtapat ka sa atin, pag nakapasa ka, makikita mo ang pabor ng Diyos, makikita natin ang ganda ng ating pong Panginoon. Kaya masasabi natin, kulang pa pala ito yung binili natin, kulang pa pala sa mga biyaya na handang ibibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen.
to God be the glory. Mas ba tayo na pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan? Ba't parang may malungkot? Ang ganda ng kanta kanina. No more shackle. No more chains. No more bondage. We are free. Ang gagamba, pag laging nakakulong sa kanyang lagayan, anong forma ng gagamba? Di ba parang zombie, nakaganyan lang? Di ba gano'n yung gagamba? Bakit? Hindi siya magagalaw eh. Nakakulong siya sa kanyang lagayan. Gusto na niya mag-circle ito, hindi siya makagalaw. Kung anong nilagay siya, doon na siya. Wala siya kalayahan. Pero tayo mga kapatid, pinalaya na tayo ng ating Panginoon. We are free, we are not bandits now. Kinalagaan na tayo ng ating pong Panginoon. Dati nakagapos tayo sa mga bisyo. Dati nakagapos tayo mga kapatid sa mga bagay na kung saan malayo ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Pero tayo ay kinalagaan. Tayo ay pinalaya na. At malaya ka na ngayon. Malaya na tayo ngayon na sumunod sa ating pong Panginoon Jesucristo. Di ba mabuting bagay yun? Napakabuting bagay yun na pinalaya ka ng Diyos. Mamili tayo mga kapatid. Yung maging kapos tayo sa kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan. Amen. Di ba napakapalag ng ating mga nanay, mga tatay? Di ba? Pinalaya na tayo. Amen? Kaya kahit sumisipulan tayo ng mga dalaga na gagawa po natin, hindi na tayo natutukso. Pinalaya na tayo eh. Gamay. Hindi na tayo pwedeng mambabae, pinalaya na tayo ng Diyos. Hindi na tayo pwedeng magpakalasay, bakit pinalaya na tayo ng Diyos? Amen? Kaya mga nanay, enjoy! Pasalamat kayo na pinalaya ang mga tatay. Sa gwapo po ng mga sa gwapo ng itsura ng ating mga tatay, walang magkagusto yan. Hello! Di ba, Brother Janel? Mabukang bumbayan tayo. Amen? Pinalaya na tayo ng Diyos. Di ba yung ating mga nanay, ang gaganda nila? Walang katulad ang kanilang mga mukha. Amen? Pinalaya na tayo, kaya mag-enjoy na tayo sa presensya ng Diyos na kapatid. Bakit maraming mga iglesia ko, ang mga tao hindi totoong malaya? Gapos pa rin sa bisyo, gapos pa rin sa druga, gapos pa rin mga kapatid sa fornication. Pero ikaw at ako, pinalaya na tayo ng Diyos. That's why we are free to dance. We are free to run. We are free to worship. Kaya alam natin, katanggap-tanggap na sa harapan ng Diyos ang ating pagpupuri. Kaya malaya na tayo mga kapatid. Minsan, kahit sinusumpong tayo ng ating mga ugali, paminsan-minsan, Ano kadalas? pero ang mahalaga mga kapatid, kasama na natin ang Diyos. Sabi ko ng kanta, kapag kasama natin ang Diyos, di na malulungkot, napapagod man ang ating katawang lupa, pero ang ating mga kaluluwa hindi napapagod na magpuri sa ating pong Panginoon. Palakpakan natin. At habang pumapalakpak tayo, Lord, salamat, malaya kami! Amen! To God be the glory. Salamat. Nililigtas tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng atin po mga pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos. Sino po dito walang kapayapaan? Kapayapaan. Alam niyo ba yung bandang kumanta ng kapayapaan? Yung singer na yata doon, namatay na walang kapayapaan eh. Tropical depression? No? Ang tindi ng banda na yun, ano? Tropical pero depression. Kaya labo yung kanta nilang kapayapaan. Isaiah 57:21. Walang kapayapaan, sabi ng ating Diyos, sa mga masama.
Di ba, Brother Dog? Dati nung tayo nagbibisyo, mauubos yung ating mga gilagid. Walang kapayapaan. Special. Sa gwapo ng asawa mo, kung nagbibisyo yan, may kapayapaan ka kaya? Di ba, Special? Nabinubuksin? Huwag naman. Sige. Sheila ka buksin, Pastor. Ha? Sheila ka buksin. Laging lutuan ng humba. Sabi ng talata, walang kapayapaan, sabi ng Diyos, sama-sama. Kaya tingnan natin mga kapatid, tingnan natin yung buhay natin. Kahit anong magpakasaya, magpaka-enjoy tayo sa pinagbabawal, wala eh. Kapirasong kayaan lang yung ating nakukuha. Di ba, Brother Jake? Pero, salamat sa Diyos. Dating masama, lubog na yung mukha. Pinagmulatin na lang ang pepperma. Kinakahiya na tayo ng ating pamilya. Pero salamat sa ating dakilang Diyos. Dati tayong masama sa paningin ng Diyos. Kaya pala wala tayong kapayapaan sa droga. Kaya pala tayo walang kapayapaan sa sigarilyo. Kaya pala wala tayong kapayapaan sa mga anak. Dahil sa Diyos pala ang totoong kapayapaan. At salamat, tinawag tayo ng Diyos. Binigyan ng pabor para maging malaya. Kaya tayo ngayon ay payapa na sa presensya ng Diyos. Amen. Amen. Tingnan niyo po ang mga mayayaman, hindi naman lahat na walang Diyos. Kung ano mga pinagagawa sa buhay. Tama, yung kamukha niya, no? Huwag na natin banggitin, baka madimanda tayo. Grabe mga kapatid. Pag makinig tayo ng hearing sa Kongreso, sa Senado, amen? Kaya mapalad pa rin tayo na naging presidente natin si President Duterte. Makaso may edad na eh. First year. Kaya pa ka naman nagagawa. Mayroon bang mga peace of mind. Nay, makatulong na ba tarupuan ka ng mahimbing at pagkatulong? Isang dahil sakit na yun, no? Iba talaga pag may Diyos ka. Kahit tampakan ka ng sakusakang problema, pagdating ng tulong mo, payapa ka pa rin dahil papapayapain tayo ng Diyos. Di ba alam natin ang kasaysayan ni King David? Ang hirap pumayapa pag alam mong papatayin ka. Di ba, brother ka? Sa gwapo mong yan, tapos wanted ka, papatayin ka, payapa ka. Di ba para kang pugita? Pag makita mo mayroong gagalaw, magtago ka. Kumusta na kayo? Payapa naman. Payapa. Ano mga kapatid? Saan ka maghanap na papatayin ka pero payapa ka? Alam natin na naging bigawan si King David para makatakas lang kay Haring Saul. Pero pagdating sa panahon na matutulog siya, Brother Jess, ang sabi ng aklat ng awit, payapa na natutulog si Haring David. Amen? Sino dito hindi nakatulog dahil sa problema? Hindi payapa. Nakalista yung bayarin. sa bahay namin mga kapatid, sa gilid ng rip, nakalista doon yung araw na yan. Yung araw na yan. Nang araw na yan. Nang araw na yan. Nakalista. Pag alam mong malapit ang bayaran, pag wala kang pambayad, hindi ka payapa. Right. Totoo yun. Hindi ka payapa. Pag maputulan ka ng kuryente, hindi ka payapa. Mababalisa ka ngayon. Eh lalo na yung papatayin ka. Lalo na yung wanted ka. Kaya huwag kang maghanap ng iba. Siya lang. Para hindi mo ang hirap po noon mga nanay. Ang hirap po noon mga nanay na matutulog ka wala kang kapayapaan.
Pero ang sabi ni King David, natutulog akong payapa with the Lord. Napakasarap pagpahinga. Nakasama po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Dahil kapag kasama natin siya, alam mo na protektado ka. Alam natin na secure tayo pagkasama natin ang ating pong Panginoon. Kaya tinuruan tayo mag-pray. Amen. Ano bang gusto natin? Magulo o payapa? Payapa. Saan tayo makakatagpo ng kapayapaan? Diyos. Kanino? Sa Isaiah 9:6. Sa Isaiah 9:6. Sapagkat isisilang ang isang bata, hindi December 25. Baka pag tinanong kayo, ha? Kailan pinanganak si Jesus Christ? December 25. Sapagkat isisilang ang isang bata, tatawagin ka mangha-mangha, Counselor, makapangyarihang Diyos, Everlasting Father. Amen. At siya ay Diyos ng kapayapaan. Di ba masaya pag nakapagpuri tayo sa ating dakilang Diyos? Paglabas natin dyan, masaya tayo, payapa tayo, alam natin marami tayong karga pagpasok sa iglesia ito. Pero kung tayo nagpupuri, lahat ng ating dinadala, binibigay natin sa Diyos ng kapayapaan. At kung mayroon tayong pananampalataya na tayo tutulugan ng Diyos, 100% mga kapatid, kahit patong-patong yung ating mga bayaran, bibigyan ka ng kapayapaan ng ating pong dakilang Diyos. Dahil Diyos ng kapayapaan. Ayun ang sinasabi sa aklat ni Pedro. Huwag kayong maglikat sa pagbabasa at sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkodan, full of knowledge, full of wisdom, na sinasabi ng James chapter 1, verse 5, kung nagkulang tayo ng karunungan, huwag tayong makatubiling lumuhod at humingi sa ating Panginoon. Dahil bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Kaya sa lahat ng ating pong pinagdadalan, payapa ka. That's why nakakasigaw tayo ng praise the Lord. Hallelujah! Praise God. Ang hirap kaya sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Pag alam mong nangangamba ka. Right. Totoo ba yun mga kapatid? Totoo hindi. Paglabas mo dyan, makita mo yung Mumbai. Praise God. Sino dito naniniwala na si Juan tamad talaga? Ah. Dati paliwala ako dyan, Sister Sheila, na si Juan tamad. Lalo na, di ba sa libro, mayroon pa ba kayo na yan sa libro ng grade 1? Wala na, no? Si Juan nakadrawing, nakahiga, nakaantay na walaglag yung prutas. Ano prutas yun? Bayabas, mangga? Bayabas? Alam mo nga, Brother Dong, pinagbulay-bulayan ko, hindi naman talaga totoong Juan, si Juan tamad. Masipag lang siyang magpahinga. Mga people, pag kayo ba'y inuutusan, maghugas, maglaba, kayo ba'y naglalaba, naglalinis, naglilinis? Hindi. Sino? Si mama pa rin? Ang tindi niyo. Pastor, masipag kaming magpahinga. Ano yun, Pastora? Parang may narinig ako sumisigaw si Pastora eh. Parang sumisigaw ka dyan. Wala ba? Lahat ng naglalaba, magtaas ang kamay. Oh, ang dami! Ang dami hindi naglalaba. Oh, si Brother Ramil, napakapalag ko. Si Sir Eldin, 2 kamay. Nakatamas. Totoo! Dati, Brother Gilbert, nagsigaw ba? Sino yung naglalaba? Taas ka agad ako. Sino yung nagluluto? Taas ka agad ako. Sino yung nagwawalis? Taas ka agad ako. Mayroong sumigaw. Sino maring? Kung sa Bisaya pa, ulawan ako eh. Mabuti na lang, Pastor, hindi pa ako Kristyano. Ulawan ako eh. Parang sabi, taas ko. Sos, kayo may kakakita pala. Amen? Mga kapatid, mga anak, may makakita man sa atin o wala. Tuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi hanggang sa ating pong mga bahay.
Praise God! Hindi tayo mga tamad. Masipag lang tayo magpahinga. Oh, to God be all the glory. Sa lahat ng naglalaba, mapalad kayo. Sa lahat ng nagwawalis, mapalad kayo. Sa lahat ng nagluluto, mapalad kayo. Amen? Praise the Lord. Sa mga hindi pa, mapalad pa rin kayo dahil buhay pa. May chance pa para magbago mga kapatid sa tulong ng ating pong Panginoon Diyos. Hindi na kasali mga gwapo na kayong tatlo dyan. Sabi nila, kahit pangit ka, pag masipag ka, gwapo ka. Hindi dahil sa nakatingin ako sa inyo, ikaw yun. Hindi ikaw yun. Kasi sabi mo, hindi ka naglalaba, hindi ka nagluluto, hindi ka naglilinis. Lalo kang gagawa po ngayon, Brother Hippie. Gapo-gapo ka ngayon. Pag sinabi mo, ma, ako na magluto, ako na maglalaba, ako na magwawalis, pagtingin sa'yo ng dalaga sa labas, wow, ang gwapo naman. Amen! Kung gusto natin maging maganda at maging gwapo, maging masipag tayo, hindi lamang sa harap ng ating mga magulang, kundi sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen! Mga precious things, mga bagay na maganda sa paningin ng Diyos. Nagagalit ba ang Diyos kung tayo nagsipag sa pananalangin? Nagagalit siya, hindi? Nagagalit ba ang Diyos kung tayo nagtatapat? Nagagalit ba ang Diyos kung tayo namumuhay ng may kabanalan? Nagagalit ba ang Diyos kung tayo sumasamba? Oo, hindi. Yan ang mga mabubuting bagay, mga kapatid. Gawin natin yung mga bagay na hindi nagagalit ang Diyos. Gawin natin yung mga bagay na sumasaya at nalulugod sa atin ang ating Panginoon. Praise God. Sino magulang maganahan magbigay ng 1,000 kung tamad tayo, mga kapatid? Di ba? Praise God. Mapalad yung mga uniko iho, unika iha. Mapapalad yung may mga kayamanang mamanahin. Praise God. Pero yung mga walang mamanahin, pastor, mapalad pa rin. Ang mahalaga, mayroon tayong bahay sa langit na inihanda sa atin ng ating pong dakilang Diyos. Kung wala tayong kapayapaan, marami tayong pinagdadaanan, lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Amen? Amen. I-focus natin ang ating pong pag-iisip sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Psalms chapter 4 verse 8, payapa akong hihiga at gayon din matutulog, sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Palakpakan natin ang Diyos. Yan po ang wisdom ng Bible. Yun po ang knowledge ng Bible. Pag binasa natin ang Biblia, mga kapatid, amen, magugulat ka kahit wala kang alam, tatalino ka. Right, amen. Pag ang Bible, yung dala-dala natin. Amen. Bakit may doktor? Saan ang galing? Sa Bible. Bakit may engineer? Saan ang galing? Sa Bible. Bakit may math? Saan ang galing? Sa Bible. Diba? Nung unang araw, mathematics na. Ika-4 na araw, mathematics na. Ika-5 araw, mathematics na. Amen? Lahat po ito kumplito. Walang kulang dito, mga kapatid. Kaya, pag kayong dalawa, saan yung isa? Ayun. Pag kayo may dalang Bible sa Biblia, tapos nakaniktay pagpasok sa school, huwag kayo may natawagin mga Mormons. May mga taong iniiwan ng Bible. Eh dapat dito lagi natin dala-dala dito yung kapangyarihan ng Diyos at salita ng Diyos. Pag mayroon ka nito, sinong tatalo sa iyo? Sabi nila sa school kanina, mag-pray ka pa nga lang, manginginig na ang demonyo. Lalo na pag dala-dala mo ito. Para kang si Attorney Nokis.
kahit sinong doktor, kahit sinong engineer, kahit sinong politiko, pag Bible ang dala mo, saludo yan sa lingkod ng Diyos. Di ba yung mga kongreso ngayon, yung mga senador ngayon, para makontent ka, kailangan manumpa. Hindi ba? Ano bang paik? Ikaw ba'y magsasabi ng katotohanan at tawag katotohanan lamang? So help me God. Pagdala natin ito, hindi talaga tayo pwede magsinungaling. Kaya napakabalag yung mga nanay. Pag inyong mga tatay lagi dala-dala Biblia, masaya kayo, lutuan niyo lagi ng masasarap na ulam. Litsyung manok, adobong manok, sinigat na manok. Puro man. Isa ka kwartukan ko sa dala-dala, Sister Beth. Luk pa dito yung kwartukan ko sa likod. Hindi nandito yung sigarilyo. Mantiyaw bali ng baho ha. Pero ngayon, mabango na. Bakit? Pinabango at pinago ng ating dakilang Diyos because of the Word of God. Nang dahil sa salita ng Diyos, the number one precious things in this world ay ang salita ng Diyos. Kung mayroon pang napakalang bagay sa mundo ito, ay ang Diyos na mismo. Kaya ikaw at ako, pag lagi mo itong dala-dala at sinusunod natin ang nakasulat ito, mahalaga ka sa harapan ng ating dakilang Diyos. Masaya ba kayo talaga mga kapatid? Magtatapos na tayo sa biyaya ng ating pong dakilang Diyos. Kung mayroon man po tayong pang-aawakan sa umagang ito, yung mga precious promises ng ating pong Panginoon. Gaano karaming pangako ang Biblia para po sa ating mga tao. Spiritual preciousness. Hindi pwede sa isang Kristiyano na wala tayong pananampalataya. Hebrews chapter 11. Alam niyo po ba mga kapatid? Mayroon po kami nakausap na mga pastor doon sa Sister Chat. Hindi sila UPC. Pero pag tinignan mo sila, hindi mga pastor. Nakakalungkot na tawagin tayong pastor. Nakakalungkot na tawagin tayong naglilingkod sa Diyos, pero hindi nakikita sa atin. Namin naghihila lang ng bangka, nagtutulak, pastor pala. Tapos butas-butas yung mga damit. At baka pag ipadragtis pa, Brother Jesse, may makita pa. Sabi ko, salamat sa Panginoon na napadpada ako sa EPC. Marami na ako nakita ng pastor sa EPC, Brother Gilbert. Pero ang tingin ko sa kanila, parang mga congressman at senador, Sister Beth. Kaya pag once na magpastor si Brother Belky, payagan mo na. Pag pumurma yan, parang congressman. Doon, naka-shirt, punit-punit. Nakasando. Pag sila maging pastor ko, ganun ako. Kasi kung sino yung puno, yun ang bunga. Kasi ang gusto puro revival. Mayroon din yung puro revival, pero wala rin pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Maganda, sa totoo lang mga kapatid, maganda yung lagi tayo nagsasalita ng iba't ibang wika. Maganda yung lagi tayong revival, pero mahirap pag-revive na wala na rin tayo nauunawaan sa salita ng Diyos. Anong kulang? Iisa yung Diyos na ating sinasamba. Iisa yung Diyos na ating kinikilala. Sister Chat, ayaw kong magpalagay. Pero salamat. Hindi ako naging pastor na katulad nila. Sister Chat. Ang layo ng diferensya. Ang layo ng diferensya, mga kapatid.
Kaya pala yung pastor na kaibigan ko. In-unfriend ako, Brother Joe. Kasi nung nagsama kami, pinagalitan niya ako. Ikaw pa, papasok-pasok ka nagsimbahan at tinitingnan mo, dalaga lang. Ano titignan ko na? Alangan naman lalaki. Siyempre, pinatay. Para bagang sinasabi niya sa akin na may halong katotohanan ng konti. Kaya lang ako papasok ng simbahan. Dahil sa dalaga. Ano naman yun? Kasi pinata ko lalaki ako eh. Pero kung pumasok ako doon, kung nagdaki sa lalaki, pagalitan niya ako. Brad, di ba marunong ka mag-gitara? Sabi ko, marunong ako, pastor. Gitara ka yan, gitara ko ngayon. Tang 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 tang. Pwede, bakit ko taba? Taba ko, kasi wala akong alam mga kapatid. "12 years, Sister Chan. Wala pa rin siyang simbahan. Wala pa rin siyang upang inaalagaan. Nung makita na niya na pinagpapala ako ng Panginoon at sinin ko, in-unfriend na ako. Kaya kung kayo pinagpapala, pag pinos mo, pag in-unfriend mo, ibig sabihin nun, Brother Jirel, iba talaga pag namuhay kang kamanalan at may katapatan at sumusunod ka sa ating pong dakilan. Tuloy lang, Brother Julio, kaya nga nang sinabi ko, hindi lang dalawa, hindi lang apat sinuhan sa atin ang mga pagpapala, Brother Jen. Umasa ka, Mr. Kung nalawin ang ating mga, tuloy lang, may sasakyan ibibigay sa iyo ang ating pong Panginoon. Kung tuloy lang tayo, Brother Dong, amen, marami na tayong pinagdadaanan, marami na tayong sakit na pinagdadaanan. Panahon naman para makita niya na iba talaga ang Diyos na lumawag sa atin. Iba yung Diyos na pinagpilikulan natin. Amen! Sabi ko pa naman kay Pastora Jill, hinihingiin ko yung Gcash niya. Bakit, Pastor? Muntik na rin yung sabihin, ano ka, congressman, senador? Wala pa naman akong ibibigay. Nangihingi lang ako ng Gcash, mga kapatid. Because I pray for the Lord. Napakasaya po na nakakatanaw ka ng utang na loob sa mga taong alam mong ginamit ng Diyos. Amen. Amen. 1 year sa evacuation center yung nanay ko. Malalakad lang ng mga kamag-anak ko. Wala lang nakadalaw doon kung kumusta na ng mga kamag-anak. Hindi ko matandaan kung mayroon. Nandito Sister Judeline at yung nanay ko. Ngunit ako'y naniniwala, Sister Chan, napapanood nila sa Facebook na yung mga taong pinandirihan nilang lapitan, binago ng ating dakilang Diyos at pinagpala ng ating pong Panginoon. Masakit sa kalooban, mga kapatid, na ibang tao pa yung dadamay kayo, ibang tao pa ang tutulong kayo. Salamat na Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Iniwan ko sila, Sister Judeline, hindi ko alam kung ano na, kung ano kanilang kakainin ng nanay ko, mga kapatid. Walang dumalaw sa kanila. Pero salamat, may Diyos na dumalaw sa amin doon. Salamat, mayroong nagkrusada. Salamat, mayroong nagbigay ng bigas. Salamat, mayroong nagbigay ng lakini. Salamat na mayroong nagbigay ng kapilas. Yung mga tao na hindi lumapit sa amin, inantren na mga nabalibalik, iba na ang nakikita nila sa amin. Because the precious things of God, yung palang naglingkod ka sa ating Panginoon, mahalaga ka pala sa harapan ng Diyos, pumulungan ka pala ng ating Panginoon, inaangat ka pala ng ating Panginoon. Kung wala po ang salita ng Diyos, kung wala po
nakakabangon. Salamat nakaaon tayo dahil sa tulong ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo nagmamayabang, pero salamat itinataas mo ang Diyos na ating pagpinaglilingkuran mga kapatid. Kahit ...2011, 2012... napakaliit. Nakuha ko lang ang tinutulugan. Next year, lulubin ng ating Panginoon. Si Sister Fideline makapagpapagawa na ng bahay, mga kapatid. Dati yung bahay namin napakaliit. Pag hinalo ng konti, o uga-uga. Ang CR namin, automatic eh. Gagat yung ilalim. Pag nalaglag yung bata, pag hindi makita, patay. Basurahan yung ilalim. Pag wala silang makain, namumulot sila ng basura. Pero salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Nakakakain na kami ngayon. Na hindi na namumulot ng basura. Nakakakain na kami na maayos yun. Dahil sa biyaya, kula ng ating Panginoon. Dahil sa pagtatapat ng kapatid. Dahil sa pagtatapat. Glory to God. Mayroong lupa ang papa ko sa probinsya. Sabi ko sa mama ko, never ako maghabol ng lupa. Salamat sa Diyos. Bagyo. Lalim ng ilakad ko na tubig, mga kapatid, dahil bahar sa nabutas. Dala-dala ako ng thermos na walang laman dahil walang ibigay ng mainit na tubig. Dala-dala ako ng plastic, pero walang nailalagay na pagkain. Dahil walang nagbibigay. 10 years from now, hindi na ako magdala-dala ng thermos na walang laman at walang nagbibigay. Eh, hindi na ako pinapahingi ng pagkain ng ating pong Panginoon. Binumuhos ng Diyos ang pinaya. Eh, may mga bigas dito na nagbibigay sa amin, mga kapatid. Every time na nakarating kami sa bahay, kinakausap ko si Pastora, sino yung mga walang bigas, sino yung mga nangangailangan ng bigas. Eh, yung binibigay sa amin, binibigay na namin. Bakit hindi na po kami pinagkukulang ng Panginoon, mga kapatid? Pinapasaya po kami, pinapaya para po kami natin. Kahalagang bagay sa buhay ng tao ang Biblia. Akala nila ang paglilingkod sa Diyos ay nakakahiya. Akala nila ang paglilingkod sa Diyos ay nakakababa ng ating pong pagkatao. Ang hindi lang nila alam kapag tayo naglilingkod at nagtatapat sa ating pong Panginoon, mababa ka nung araw, pag tinataas ka ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya huwag po tayong tumalingkod sa ating pong Panginoon. Ano na mga pagsubok sa ating pong pinagdaraanan, panghawakan natin ito, mga kapatid. Huwag natin baliwalain ang nagagawa ng Diyos sa ating buhay. Huwag natin baliwalain ang kapangyarihan ng Diyos na tutulong sa ating buhay. Yeah. Na-stroke yung nanay ko 3 beses na-stroke. Salamat, Sister Jan, na mayroon kaming pastor sa Bulacan. Pastor Beltran Allen, Ma'am Grace Allen. Hindi sila nagkahit ng tulong sa ating Panginoon. Sila nagkahit ng tulong sa amin. Alam kong mayroon din silang pangangailangan. Kaya yun ang lagi kong sinasabi sa inyo, mga kapatid. Pag maganda po ang relasyon ninyo sa inyong pastor, nabiruan din gagamitin ng Diyos para makatulong sa atin. Pastor din. Amen. Panahon ng pandemic, pinapauwi ako ni mama kaya stroke pala. Yung kakukulo na tubig, kulong-kulo na tubig.
Pag binuhos yan sa kasirula, hindi naiinitan ng nanay ko, Sister Chat. Sabi niya, bakit napakalamig naman ang tubig na pinaglagyan mo sa paa ko? Kakukulo lang. Kasi iba na pala ang kanyang nararamdaman. Kailangan siya ipasok sa ospital, Brother Jim. Private yung hospital. Mula dito, wala akong kapira-pira, tamang-tama lang pamasahe. Iiwanan ko pa si Sister J, si Pastora J. Ang dami ng bus, Sister Chat, sa Siyos. Hindi na nakalusot sa dami ng mga military. Pero nabukod tangi, yung bus na sinakyan ko, Brother Jess, nakalusot. Praise the Lord. Kasi yung nanay ko nangangailangan pala ng tulong. Pagdating sa may tungko, hindi na pinapalusot ang mga tao doon. Yung mga bus pinapababa. Si bawal na kayo matinding pandemic. Pero yung bus na sinasakyan ko, Sister Chat, hindi inaarang, hindi kami pinapababa. Pagka-stroke ni Mama, sumaklolo yung pastor ko. Dala sa ospital, sabi sa akin ni Pastor Joe, huwag ka mag-alala, kahit gaano kalaki ang bayarin. Pumayapa ka, pumanatag ka lang. Di ba mga kapatid? Pag malaki ka, pangangailangan mo, hindi ka pwedeng pumayapa, malaki pangangailangan mo. Pero pag naglingkod ka sa Panginoon, papayapain ka ng Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Dahil nangako ang atin pong Panginoon. Ang laki po ng binayaran nila sa ospital. Pastor, wala akong binayaran kahit 5. Ang laki ng binayaran nila sa ospital. At ang sabi pa, Pastor Joe, kung mayroon pang pangangailangan, huwag kang magatubiling lumapit sa akin. Sabihin mo lang, di ba napakabuti ng Diyos, mga kapatid? Pagdating sa ospital, kinikwento ko po sa iyo, the precious things, mga bagay na mabuti na nangyari sa aming buhay na naglingkod kami sa Panginoon. Pagdating sa ospital, kalahating katawan ng nanay ko, hindi na po kagalaw. Kaya mapapansin niyo po, yung kabilang paa niya, medyo tabingi. Hindi na makapagsapatos, hindi makapagtsinilas. Tapos papatutog siya. Di mo nararamdaman, tinatawag ngayon. Hindi mo si Mama, ano ito pinapatugtog, nakakaya. Nasa ospital. Yan ang pinapatugtog. Tapos sabi niya, nasaan na yung mga kapatiran? Bakit hindi pa sila pumunta dito sa akin? Yung mga kapatiran, natakot pumunta. Mamilin-bilin na si Mama. Pakipaliwanag na lang kay Brother Jimmy kung ano yung mamilin-bilin. Pag pinatawag na yung kaibigan mo, yung pamilya mo, alam mo na si Sister Chat kung ano mangyayari. Pagpatay na ako, ikaw nang bahala sa kanya, ha? Huwag mo siya. Ganun yun eh. Malapit ka nang mamatay. Maghahabilin, yung mga huling habilin. Kaya yung mga kapatiran, hindi pumunta. Kasi alam na nila, maghuling habilin na yung mama ko. Pagka dumating sa punto, naramdaman ko si Sister Chat eh. Naramdaman ko na, nung time na yun, baka hanggang doon lang si mama. Hindi ko pinakita sa kanila. Tumalikod ako. Grabe niya ako, Brother Jimmy. Nanay ko siya eh. Tinanda ko na yung sarili ko. Pumunta doon si Pastor, kasama Ma'am Grace, saka si Pastor eh, iba pang kapatiran na doon. Nag-pray kami sa loob ng hospital. Nag-speak in tongues si Masawa, si Pastor, si Ma'am Grace. Yung katawan ni Mama na walang pakiramdam. Pagbalik ng nurse, Sister Chat, may pakiramdam na. Yung kailangan katawan na hindi may galaw. Ngayon nakakaramdam ng nanay kong mga kapatid. Dahil po sa biyaya ng ating pong Panginoon. Yung palang matalin ka ng pagbibigay, yung pagtataba, yung pananayangin, inihipan lang pala ng ating Panginoon. Sa precious days, mga kapatid, buhay na kapitoon sa loob ng hospital. Yung katawan na hindi na naigalaw dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya pala ikaw at ako kung bakit nandito. Dahil mayroon palang patutuon sa buhay mo at sa buhay ko.